Samantala, makikita namang nagkakasayahan ng mga maharlika sa loob ng Chamber of Doom habang nakaupo sa isang parihabang lamesa na puno ng masasarap na putahe ng pagkain at alak. Maraming bisita o panauhin ang naimbitahan sa okasyon. Nandiyan ang malalaking pamilya sa bayan at mga nobo na may posisyon sa palasyo. Yung tipong napuno ng mahalagang tao ang buong silid para sa isang mahalagang pagdiriwang. Nababalot ng ingay at tawanan ang nakapalibot sa bulwagan sa gitna. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay kaakibat nito ang isang unos at malagim na katapusan. Walang kamalay-malay ang ilan sa paparating na sakuna na siyang magbabago ng panahon. Maya-maya pa ay nagtaas na ng baso si Haring Argo upang pangunahan ng kasiyahan na sinundan naman ng mga bisita para ibigay ang isang toast ceremony. Para kay Prinsesa Raya! Wika ng mga bisita at sabay-sabay na nakipag-toast ang bawat isa. Tinapik ni Haring Argo ang isang kahon sa harap ni Prinsesa Raya. Binuksan ito ni Prinsesa Raya at hinayaan ng hari na ilagay ang kwintas para sa kanya. Tumango naman si Prinsipe Jericho sa isang kabalyero na nagbigay ng isang kahon kay Prinsesa Raya. Tuwang-tuwa naman si Raya sa natatanggap niyang regalo. Samantala, nasa gilid lang din si Javier habang tahimik na nanonood sa kaganapan. Maligayang kaarawan! Bati ni Jericho. Jericho! Sabay ngiti ni Prinsesa Raya. Excited na binuksan ang kahon at nilabas niya ang isang marangyang punyal. Habang tinatanggal ni Raya ang kuluban ng patalim, ang kanyang imahe ay makikita naman sa loob ng mga mata ni Javier kung saan ito nakangiti ng malapad. Nagpalakpakan naman ang mga maharlika sa magandang regalong natanggap ni Raya mula sa isang kabalyero. Dahil dito, parang hindi naman makagalaw si Javier sa kinatatayuan. Hindi siya makareact na para bang tumigil ang oras sa paligid niya. Pakiramdam niya ay tila lumaki ang kanyang ulo. Animoy binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtantong mali ang kanyang inakala. Napansin naman siya ni Jericho na tulala na tila ba nakakita ng multo. Hindi talaga madalas na ikaw ang tama, Javier. Ngunit isa itong pambihirang sandali. Gusto talaga ng mga babayang magagandang bagay gaya ng punyal kumpara sa mga alahas. Wika ng Prinsipe Jericho nang ito ay lumapit kay Javier at tinapik siya sa balikat. Salamat, dagdag pa ni Jericho bago umalis. Nanatili pa rin tulala si Javier, parang hindi siya makakilos. Tugmang-tugma ang punyal na ito sa nakita niya sa loob ng kristal, marangya at napakatalas na patalim. Pagka-uwi ni Javier sa bahay ay sinabi niya kaagad ang nasaksihan niya sa piging. Subalit sa halip na magulat ay tila pinagsawalang bahala pa ito ng tiyuhin at parang nagdududa pa ito sa mga pangyayari. Hindi mo ba nakikita? Nagsisimula na! Nagkakatotoo na! Sambit ni Javier. Hindi pa tayo sigurado dyan, iho. Sagot naman ni Mang Rigor. Kailangan natin siyang pigilan. Ani ni Javier. Paano? Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Hindi rin natin alam kung gagawin niya talaga yon. Wika ni Mang Rigor. Pero kailangan natin siyang bantayan. Mungkahi ni Javier. Gabi at araw ganun ba? Ani ni Mang Rigor. Marahil, ipinakita sa akin ng mga pangitaing ito para sa isang dahilan, isang layunin. Paliwanag naman ni Javier. Isa itong kabaliwan, iho. Halatang di sang-ayon si Mang Rigor dahil baka ikapahamak pa ito ni Javier. Pero masyado itong makulit. Salitan tayo. Hindi siya maaaring iwanan mag-isa. Saad pa ni Javier. Mabilis itong tumakbo palabas ng bahay, kaya hindi na siya napigilan ni Mang Rigor. Mabilis na nakarating si Javier sa koridor.
Nagtago ito agad sa likod ng kortina sa labas ng silid ni Prinsesa Raya. Dito niya napiling subaybayan si Prinsesa Raya kung sakaling maisipan itong pumasok sa silid ni Haring Argo at isagawa ang pagkitil. Ilang minutong naghintay si Javier sa mga kortina. Di nagtagal ay biglang dumaan si Michelle na may bitbit ng mga regalo. Napasilip sandali si Javier at muling isinara ang mga kortina nang makapasok na sa kwarto ang dalaga. Dinala ni Michelle ang mga regalo ni Prinsesa Raya kung saan ito ay nakaupo sa kanyang dressing table habang nakaharap sa salamin at parang pinaglalaroan ang marangyang punyal. Mukhang may mga magagandang regalo ka. May kasama pang salamin at suklay. Nakangiting binabasa ni Michelle ang note na nakadikit sa hawakan ng isang hand mirror. Sino si Haring Samiles? Pagtataka ng dalaga. Ewan ko. Mukhang iniisip niya na madalas ako magsuklay ng buko. Sabay nagkibit-balikat si Raya na nakangiti kay Michelle. Sobrang ganda. Saad ng dalaga. Kinuha naman ni Prinsesa Raya ang isa sa kanyang mga regalo. Isang gintong binurda na seda. Heto, kunin mo. Gusto kong magkaroon ka nito. Wika ni Prinsesa Raya. Ako? Hindi. Tanggi ni Michelle, pero pinilit pa rin na inabot sa kanya ni Raya ang seda. Sa kanya kinuha ang mahiwagang salamin. Salamat. Sambit pa ni Raya. Napabuntong hininga si Michelle sa nakakatawang sorpresa. Salamat din. Maikling tugon ni Michelle. Makalipas ang ilang minuto, pinagmamasdan ni Javier si Michelle nang ito ay lumabas ng silid ni Prinsesa Raya. Napailing na lang si Javier at muling isinara ang mga kortina. Pero pagkalabas pa lang ni Michelle, ay hiningahan kaagad ni Raya ang salamin upang lagyan ito ng hamog. Maya-maya pa ay lumitaw ang mga letra sa salamin. Mga letrang tila isang note. Napangiti si Prinsesa Raya nang mabasa sa salamin ang mga katagang. Raya, pumunta ka sa madilim na kakawian mamayang hating gabi. Melissa. Ngumiti si Prinsesa Raya nang ilapag niya ang salamin sa table. Ilang oras ang nakalipas. Unti-unti nang nakararamdam ng antok si Javier. Napapagod na siya at saka nangangawit sa kakahintay subalit nilabanan niya ang antok at tiniis ito hanggat kaya niya pa. Mas mahalagang mapigilan niya si Raya kaysa tumunganga lang siya sa bahay at maghintay ng pagsabog ng balita. Ilang oras pa ang lumipas, medyo nangangalay na ang mga binti ni Javier sa kakatayo. Nababagot na rin siya sa kakasilip hanggang sa sumapit ang hating gabi. Biglang tumunog ang kampana at nakarinig siya ng mga kaluskos sa pinto. Napasilip si Javier mula sa likod ng kortina. Nagulat siya nang makita si Prinsesa Raya na lumabas sa silid. Nakasuot ito ng mahabang pulang balabal kung saan ito rin ang eksaktong nakita ni Javier sa kristal. Nakita rin niyang inilagay ni Raya ang punyal sa kanyang sinturon at tahimik na naglakad sa koridor. Maingat itong sinundan ni Javier na inakalang patungo sa kwarto ni Haring Argo si Prinsesa Raya. Huminto si Javier sa isang haligi nang tumigil sandali si Raya. Naging maingat na siya sa pagsubaybay dahil madali na lang makahalata ang prinsesa na sinusundan siya. Pinapanood niya si Raya nang magpatuloy ito sa paglalakad sa koridor. Walang bantay sa paligid sa mga oras na ito dahil lasing at tulog na ang mga gwardya sa nangyaring kasiyahan kaya kampante si Raya na lumabas sa gitna ng gabi. Isang hagdanan ang nadaanan ni Raya nang makarating ito sa mahabang pasilyo kung saan nasa pagitan nito ang silid ng konseho at Red Ribbon Corridor. Ngunit nang malapit na si Prinsesa Raya sa pinto, ay dito na rin kumilos si Javier. Sa pamamagitan ng kakayahan niya ay mahiwaga niyang isinara ang pintuan habang papalabas sana si Prinsesa Raya. Malakas na sumara ang pinto na ikinagulat ni Raya.
Sa lakas ng pagkakasara ay nauga ang isang sulo na nasa tabi lamang ng pintuan at bumagsak ito patungo kay Raya. Natakot si Raya sa nangyari. Napahakbang ito paatras sa hagdan hanggang sa mahulog ito at nagpagulong-gulong sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Tumakbo siya palapit kay Raya. Hindi! Nag-alala siya kay Prinsesa Raya. May lumabas na dugo sa buhok ni Raya nang mabagok ang ulo nito sa huling baitang. Pagkababa ni Javier ay naabutan niyang nakadapa at walang malay si Raya sa pinakadulong baitang ng hagdan. Mabilis na pasabunot ng buhok si Javier. Napakaripas siya patungo sa kwarto ni Jericho at ipinaalam niya kaagad ang nangyari. Ilang minuto ang nakalipas, nagmamadaling pumasok si Raya at Michelle sa bahay ni Mang Rigor. Kasunod nila si Prinsipe Jericho na akay-akay si Raya. Kailangan ko ng tubig at mga benda. Maotoridad na utos ni Mang Rigor. Kukunin ko. Nagmadali si Michelle para kunin ang mga kailangan ni Mang Rigor. At karayom, kailangan nating mapatigil ang pagdurugo. Dagdag pa ng manggagamot. Sinara kaagad ni Javier ang pinto pagpasok nila. Hinawi ni Mang Rigor ang mga gamit sa lamesa para mapahiga ni Jericho si Raya. Mukhang nahihirapan siyang huminga. Ani ni Mang Rigor matapos mailapag ni Jericho si Raya. Nahihirapang huminga? Sambit ni Javier. Oo, isang senyalis ng pagkakaroon ng pulmonarya. Napahinto si Javier. Sinulid, Javier. Kapat ng 1 onsa, pinunggiling na hinaluan ng ube. Utos ng tiyuhin. Tumango si Javier. Mabilis itong nagtungo sa isang estante at hinanap niya ang mga gamot. Paano ito nangyari? Tanong pa ni Jericho. Jericho, kailangan ko ng kama dito. Utos ni Mang Rigor kay Prinsipe Jericho. Oo, sige. Ako bahala. Kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang. Umalis si Jericho upang kumuha ng mga gamit. Lumapit naman si Javier sa lamesa. Inabot niya sa tiyuhin ang mga gamot. Kinuha ito ni Mang Rigor at tinahi agad ang nakabukang sugat sa ulo ni Raya. Magiging maayos ba siya? Tanong naman ni Michelle. Bahagyang tumango si Mang Rigor. Gagawin ko lahat ng aking makakaya. Kaya kong pagalingin ang sugat niya, Michelle. Pero ang bungo, mukhang may onting biyak. Kaya dumudugo siya sa loob. Pag-aalala ng matandang manggagamot matapos matahi ang ulo ni Prinsesa Raya. Nanlumo naman si Javier sa narinig. Umalis ito at nagkulong sa kwarto. Napansin ito ni Mang Rigor kaya sinabihan niya si Michelle na bantayan muna ang prinsesa. Tumango naman ang dalaga at umupo sa tabi ni Raya. Pumasok agad si Mang Rigor sa silid ni Javier. Umupo siya sa silid ng kama kung saan nakaupo ang balisang pamangkin. Kailangan kong pigilan ang hinaharap. Kailangan kong pigilan si Raya sa pagpatay sa kanyang ama. Hindi ko sinasadyang gawin ito. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Malungkot na pahayag ni Javier. Hindi mo ito kasalanan, iho. Ani ni Mang Rigor. Napigilan ko ang isang bagay na mas masahol pa sa nangyari. Gusto ko lang sana na walang masaktan. Nanginginig ang katawan ni Javier. Hindi ito makapagsalita ng maayos sa sobrang guilt na nararamdaman. Gagawa ako ng paraan para matulungan siya. Dagdag pa ni Javier. Niyakap naman ito ni Mang Rigor at dinamayan sa kalungkutan. Pagputok ng araw, malungkot na hinahaplos ng hari ang nakalugay na buhok ni Raya habang ito'y nakahiga sa kama. Wala pa rin itong malay hanggang ngayon at sa palagay ni Mang Rigor ay tuluyan ng nahulog ito sa pagkawala ng ulirat matapos siyang magsagawa ng ilang pagsusuri. Pagkatapos masiyasat ang pinsala sa bungo ni Raya. Nagkaroon ito ng malubhang brain fracture
nang mabasagan ng cranium. Isang bagay na mahirap hanapan ng gamot maliban sa milagro. Nakapikit lang si Raya na parang bangkay na nakahilata sa kabaong. Tuyo ang mga labi at namumutla ang katawan. Nakatingin lang sa kanila si Mang Rigor habang nakatayo sa likod ni Haring Argo. Samantala, habang naglalakad si Javier sa koridor ay napahinto ito nang mapadaan sa silid ni Raya. Natigilan siya nang makarinig ng isang singhot ng babae. Sumilip siya sa kwarto at nalungkot siya nang makitang umiiyak si Michelle sa mga bisig ni Jericho. Nakaramdam ng sakit ng dibdib si Javier. Parang pinipiga ng isang kamay ang dibdib niya. Parang damang-dama rin niya ang nararamdamang lungkot ng dalaga. Dahil dito, nakaramdam na naman siya ng guilt sa sarili. Nagmamadali siyang umalis at dumiretso sa silid ni Jericho para gawin ang trabaho. Ilang oras ang nakalipas, nakaupo si Javier sa harap ng lamesa na nakatulangko nang pumasok si Prinsipe Jericho at tinignan ng body armor niya na nakalagay ng maayos sa lamesa. Yung sinturon at espada ko, Javier, nasaan na yun? Tila wala sa sariling tanong ni Jericho. Kinuha ni Javier ang sword belt sa ibabaw ng aparador at inabot kaagad kay Jericho. Ano nangyari rito? Hinawakan ni Jericho ang sinturon. Sinusubukan tanggalin ang pagkakabuhol-buhol ng sinturon sa espada. Nabaluktot ito. Ako na lang. Nilahad ni Javier ang kamay para kunin ang sword belt. Ngunit inis na tinapon ito ni Jericho sa lamesa. Ako na ang mag-aalis. Kinuha ito ni Javier. Banayan niyang tinanggal ang sinturon sa espada at maingat itong ibinaba sa lamesa. Pasensya na sa nangyari sa kapatid mo. Kung may magagawa talaga si Tio, gagawin niya ang makakaya niya para gumaling lang si Raya. Saad ni Javier. Parang nangihinang napaupo si Jericho sa silya at tumingin sa kawalan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para mahanap siya, ganito lang ang mangyayari. Tila galit sa sarili si Jericho dahil wala man lang siyang magawa para tulungan ng kapatid. Nauunawaan naman ito ni Javier. Alam ko. Tumingin siya kay Jericho. Ang mawala siya ngayon ng ganito. Parang hindi ko matanggap. Sabay kaming lumaki at nagkaisip. Isasakripisyo ko ang pwesto ko para lang makita niya ang panibagong sikat ng araw. Lintaya ni Jericho. Bahagyang nalungkot si Javier. Napayuko siya sa konsensya. Parang hindi siya makatiis sa loob. Napalabas siya sa kwarto at umuwi kaagad sa bahay. Parang masakit sa kanya na makitang nagkakaganon si Jericho. Balisa at di mapalagay. Alam niya kung gaano nito kamahal ang kapatid niya. Nakahanda itong isakripisyo ang pwesto niya sa trono, kapalit ng buhay ni Raya. Di ito matiis ni Javier kaya lumabas siya. Pagdating niya sa bahay ay nasilip niya mula sa siwang ng pinto na hinahaplos ni Haring Argo ang buhok ni Raya. Napatingin siya sa tiyuhin nang tumabi ito kay Haring Argo. Nakinig siya sa usapan. Napakagandang bata. Banayad na hinahaplos ni Haring Argo si Prinsesa Raya. Tama kayo, kamahalan. Sagot ni Mang Rigor. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay, Rigor. Tumingin ang hari kay Mang Rigor. Animoy nakikiusap ang kanyang mga mata. Sana'y may magagawa ko. Malungkot na sagot ni Mang Rigor. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kayang mawala siya. Kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng mamatay. Saad ng hari. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, kamahalan. Tugon ni Mang Rigor. Hindi, Rigor. Ano man ang kailangan, kahit anong mangyari, wala akong pakialam.
Dapat mo siyang iligtas. Matigas na sabi ng hari. Gagawa ko ng ibang para. Napahinto sa pagsasalita ang matandang manggagamot. Hindi mo naiintindihan, Rigor. Pagalingin mo siya. Wala akong pakialam kung anong remedyo ang gagamitin mo. Sa lahat ng mga aklat na ito ay dapat mayroong isang bagay. Isang bagay sa lumang relihiyon. Nasambit ni Haring Argo na ikinagulat ng matanda. Maging si Javier ay nagulat din sa kanyang narinig. Nilapit niya pa ang taenga sa pintuan. Nagmumungkay ka ba, kamahalan? Pabulong na tanong ni Mang Rigor. Oo, ang mahika. Desperadong sagot ni Haring Argo. Napabuntong hininga si Mang Rigor. Alam kong mahal mo siya, kamahalan. Ngunit, hindi mo isasaalang-alang lahat para kay Raya. Saad ni Mang Rigor. Rigor, hindi mo talaga ako naiintindihan. May dapat kang malaman. Isang bagay na hindi ko sinasabi kahit kanino. Anak ko sa ibang babae si Raya. At ito ay habang wala si Athena. Pagbubulgar ni Haring Argo, mas lalo tuloy nagulat ang manggagamot. Halos hindi siya makapaniwala sa revelasyon ng hari. Ang daliri naman ni Raya ay kumikibot-kibot at ang kanyang mga mata ay gumagalaw-galaw sa ilalim ng kanyang mga taluka. Halatang naririnig niya ang tahimik na pag-uusap ng dalawa. Nangyari ang lahat ng iyon simula noong naglakbay si Athena sa hilagang kanluran. Ang ina ni Raya ay si Vivian, ang kalahating kapatid ni Nimue. Paliwanag ni Haring Argo. Naiintindihan ko na po, kamahalan. Tugon naman ni Mang Rigor. Napatango ang hari. Sapat na ba ang sinabi ko? Hindi dapat malaman ng mga tao kung sino talaga si Raya. Alang-alang kay Jericho. Pakiusap pa ng hari. Tinitiyak ko sa inyo, kamahalan. Naligtas ang iyong sekreto. Sagot naman ni Mang Rigor. Napatakbo kaagad si Javier papunta sa isang sulok ng pasilyo nang makitang tumayo si Haring Argo. Lumabas ito ng bahay at dire-diretsyong naglakad pabalik sa palasyo. Nang makalayo na si Haring Argo ay saka palang lumitaw si Javier at masok na siya sa bahay. Nakaya niyang ilahad sa iyong lahat. Hindi nakakagulat na gumugol siya ng 1 taon para lamang mahanap si Raya. Wika ni Javier. Ngayon, alam na natin kung bakit hindi siya nakakagawa ng mabigat na parusa laban kay Raya. Kailangan mo mag-ingat, Javier. Payo naman ni Mang Rigor. Inutusan nito si Javier na ihatid kay Haring Argo ang isang gamot na pampakalma. Medyo nag-aalala ito sa lubhang pagkadepress ni Haring Argo sa kalagayan ng kanyang anak. Natatakot siyang makakaapekto ito sa kanyang kalusugan. Tumango lamang si Javier nang kinuha ang potion. Mabilis siyang kumilos at nagtungo sa palasyo. Tahimik na pumasok si Javier sa silid ng hari habang nakadungaw lang sa bintana si Haring Argo. Kamahalan, ito po ay gamot mula kay Tiyo. Naisip niya na baka makatulong ito sa pagpapagaan ng iyong isipan. Inilagay ni Javier ang bote sa ibabaw ng lamesa, naghintay sandali. Yumuko siya nang walang nakuhang tugon sa hari. Tumalikod na siya para umalis. Pamangkin ka ni Rigor. Ani ni Haring Argo. Kinupkup niya po ako. Sagot naman ni Javier. Para kang anak sa kanya. Hindi makatingin ng diretsyo si Haring Argo. Medyo nalulungkot siya at nakababalang ang kanyang paningin. Opo, kamahalan. Maiksing tugon ni Javier. Nakita ko kung paano kanya alagaan. Humarap muli sa bintana si Haring Argo habang patuloy sa pagsasalita. Nakinig lang si Javier. Nararamdaman mo ang bawat saya ng iyong anak.
at ang kanilang sakit. Pinapanood mo ang kanilang mga pagkukulang at nakikita mo ang iyong sarili sa kanila. Ang gusto mo lang ay ang kaligayahan nila, ang makatakas sila sa paghihirap ng buhay. Bakit nangyari ito? Gusto ko. Gagawin ko ang lahat. Kahit na ano. Hindi na nakayanan pa ni Haring Argo ang mabigat na emosyon. Napahagulgol na ito sa harap ni Javier. Nagpasyang umalis si Javier. Tila hindi niya na rin nakayanang tignan ang dinanas ng sakit ng hari. Pakiramdam niya habang tumatagal ay mas lalong bumibigat ang guilt niya sa sarili. Kasalanan niya ang lahat kung bakit ito nangyayari. Kung hindi lang siya nagmanman ng gabing iyon, nandito pa sana si Raya at buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Javier habang naglalakad sa koridor dahil sa bigat ng emosyon. Nakita niyang bumuhos ang ulan sa labas na tila nakisabay na rin sa kanyang kalungkutan. Habang naglalakad siya ay namataan niya si Prinsipe Jericho na nasa likod ng kastilyo habang ibinubuhos ang galit sa isang wooden dummy. Lumapit siya ng ilang metro at sumandig sa pader. Kitang-kita ni Javier kung paano hampasin ng espada ni Jericho ang wooden dummy. Halos mawasak na ang kahoy sa sobrang galit at poot ng prinsipe. Napaiyak palalo si Javier habang nababasa siya ng ulan. Naiintindihan niya ang galit ni Prinsipe Jericho, kaya hindi niya rin ito masisi. Hindi tumitigil si Jericho sa paghataw sa wooden dummy hanggat hindi nauubos ang kanyang lakas. Maya-maya pa ay nagpasya nang umuwi si Javier. Pumasok siyang basa ang katawan. Pagkasara niya ng pinto ay narinig niyang nag-uusap sina Michelle at Mang Rigor habang nakaupo sa tabi ni Raya. Unti-unti na siyang nauubusan ng lakas. Palagay ko, hanggang umaga na lang siya. Pagtatapat ni Mang Rigor, napaiyak naman si Michelle. Hindi niya kayang mawala si Raya. Itinuring niya na itong parang kadugo. Maganda kasi ang pagkakatrato sa kanya ng prinsesa. Hindi siya nito tinitingnan bilang isang alipin lamang. Parang higit pa sa kaibigan ng turing sa kanya, kaya nasasaktan siya sa sitwasyon. Kung may maitutulong lang sana siya, gagawa siya ng paraan at ibubuhos niya ang sarili dito. Gumaling lamang si Prinsesa Raya. Lumapit si Javier, napalingon naman ang dalawa. Umiwas ng tingin si Javier at pumasok sa kanyang silid. Mabigat pa rin ang loob niya sa nangyari. Sinara niya kaagad ang pinto at nag-isip siya ng paraan kung paano matutulungan si Raya. Hanggang sa sumagi sa isipan niya ang isang bagay na alam niyang makakatulong sa kanya. Hinintay niyang lumubog ang araw bago siya kumilos. Ilang oras ang nakalipas, nakamasid si Javier kay Prinsesa Raya mula sa mga siwang ng screen. Buo na ang desisyon niyang isalba ang buhay ng prinsesa. Tumalikod si Javier at dahan-dahang lumabas ng bahay habang mahimbing na natutulog ang tiyuhin sa kama. Walang kamalay-malay sa binabalak gawin ng pamangkin. Pagkalabas ni Javier ay sumakay kaagad siya sa itim na kabayo. Pinatakbo niya ito ng mabilis. Mag-isa niyang pinasok ang madilim na gubat. Todo takbo ang kabayo niya sa kakahuyan at umakyat sa maliit na burol. Huminto siya sa gitna at tinawag ang dakilang dragon sa pamamagitan ng kanyang isipan. Naghintay ng ilang sandali sa burol si Javier. Di nagtagal ay naririnig na niya ang pagaspas ng mga pakpak sa di kalayuan. Nakita ni Javier si Gamora na lumilipad sa ere. Umikot ito ng isang beses sabay lumapag sa lupa. Bumaba si Javier sa kabayo at lumapit kay Gamora. Bakit mo ko pinatawag, batang mangtatawas? May utang ba ako sa'yo? Tanong ni Gamora.
Nakayuko ito kay Javier habang tinitingnan ang binata na animoy naging langgam sa kanyang paningin. Nakapasok na ako sa kuweba ng mga kristal. Nakita kong sinubukang patayin ni Raya ang kanyang ama. Pagtatapat ni Javier. Hindi na ako nagulat. Ani ni Gamora. Pero pinigilan ko siya. Dagdag ni Javier. Ang pagbabago sa kinabukasan ay hindi simpleng bagay, Javier. Ang paggawa nito ay puno ng panganib. Saad ni Gamora. Alam ko, at bilang resulta ng aking aksyon, si Raya ay mamamatay. Pahayag ni Javier. Ha! Kung gayon, dapat kang magalak. Wika naman ni Gamora na tila natuwa pa sa sinapit ng itinuturing nitong mangkukulam. Gusto kong tulungan mo akong iligtas siya. Turan ni Javier. Natigilan naman ng dragon. Wala ka bang natutunan, Javier? Sambit ni Gamora, pero umiling si Javier. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Ang gusto ko lang naman mangyari ay maiwasan ang hinaharap. Pigilan ito upang maiwasan ang kamatayan ni Haring Argo para maiwasan ding mawasak ang Terra Veda. Katwiran ni Javier. Hindi ko siya pagagalingin. Sagot lang ni Gamora. Nagmatigas ito sa gusto ni Javier. Anak siya ni Argo sa ibang babae. Sundot ni Javier. Tila hindi man lang nagulat ang dragon. Alam ko. Maikling wika ni Gamora. Alam mo pala ang bagay na yun. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Gulat ni Javier. Wala ring magbabago. Sagot ng dragon. Pwes, kahit anong gawin niya, ang mahalaga ay pinigilan ko siya. Hindi na kailangan magdusa ang mga tao. Lintaya ni Javier. Dapat mamatay ang mangkukulam para mabayaran niya ang mga kasalanang ginawa niya. Hindi ko siya ililigtas. Pagdidiin ni Gamora, nainis tuloy si Javier. Isa akong tagapagbantay. Hindi mo ako maaaring tanggihan. Galit na sigaw ni Javier. Sino ka para sigawan mo ko ng ganyan? Ang lakas ng loob mong abusuin ang iyong kapangyarihan. Wika ni Gamora, pero hindi nito alam na seryoso pala si Javier. Inuutusan kita. Malumanay na sabi ng binata. Medyo kumalma naman si Gamora. Napakahusay. Ngunit babalaan na kita. Ang kasamaan na darating ay dahil sa mga iyong aksyon. At sa iyo lamang. Sambit ni Gamora, sabay hiningahan ng mahika si Javier. Napaluhod naman si Javier sa tindi ng mahikang pumasok sa kanyang katawan na animoy binugahan siya ng higanteng blower. Umalis kaagad si Gamora matapos bigyan ng sapat na kapangyarihan si Javier upang pagalingin si Raya. Nagmamadaling sumakay si Javier sa kabayo at bumalik na sa Terra Veda. Madaling araw na nang makarating si Javier sa Terra Veda. Lumusot ang kabayo niya sa pangunahing tarangkahan at nagtatakang napatingin sa kanya ang mga gwardya. Hindi nila napansin na lumabas ito ngunit hinayaan na lamang nila itong makapasok sa kastilyo. Pagdating ni Javier, naabutan niyang nakaupo si Michelle sa tabi ng higaan ni Raya. Mukhang maaga itong gumising at piniling bantayan ng prinsesa. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Ako muna ang magbabantay sa kanya. Bakit hindi ka muna umuwi? Sigurado akong pagod ka na. Kagabi ka pa nagbabantay eh. Bulong ni Javier. Kung magising siya, tumayo si Michelle. Tatawagan agad kita. Sabay tango ni Javier. Salamat. Nagtungo sa pinto si Michelle at lumabas na ng bahay.
Umupo si Javier sa tabi ni Prinsesa Raya. Tahimik siyang nakaupo. Medyo napapaisip ng ilang bagay. Nasa utak pa rin niya ang huling habilin ni Gamora. Natigilan sandali si Javier. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Prinsesa Raya. Dahan-dahan niyang tinapat ang kanang kamay niya sa noo ni Raya, kasabay ng pag-usal ng isang orasyon mula sa kapangyarihan ni Gamora. Maya-maya pa ay umilaw ang mga mata ni Javier. Dumaloy ang kapangyarihan sa katawan ng prinsesa at nagsimulang huminga ng paunti-unti si Raya. Naging maayos na ang kanyang kondisyon nang bumalik sa normalang kulay ng kanyang balat. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Javier. Parang nabunutan siya ng tinik sa nangyari. Hinayaan niya munang magpahinga si Prinsesa Raya habang ito ay natutulog pa. Pagkatapos nito ay nagpasyang pumasok si Javier sa kwarto para magpahinga. Pagsikat ng araw ay maagang bumaba sa bayan si Mang Rigor para mamalengke. Kaswal lang itong lumabas ng bahay at walang kamali-malay sa ginawa ni Javier. Habang naglalakad si Mang Rigor ay nadatnan niya ang isang tindahan ng mga garapon. Huminto siya sa tindahan upang kunin ang isang garapon na in-order niya kahapon. Ito ang gagamitin niya sa paglalagyan ng abo ni Raya kapag natapos na itong sunugin. Ngunit pagka-uwi sa bahay ni Mang Rigor ay nagulat siya nang makita sina Haring Argo at Raya na masayang nag-uusap habang magkatabing nakaupo sa kama. Halos hindi makapagsalita si Mang Rigor sa nakikita. Wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Tila hindi siya makakilos man lang. Para siyang tuod o yelong nanigas sa kinatatayuan. Pero gayon pa man, masaya siya dahil buhay si Raya. Bumalik sa normal ang kanyang sigla na tila ba walang nangyari. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bag niya sa mesa at lumapit sa mag-ama. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Masayang wika ni Haring Argo. Natigilan ito nang makita sa sala si Mang Rigor. Medyo tahimik at tulala. Isa itong milagro. Nakangiting sabi ng hari. Inakay niya si Mang Rigor palabas ng bahay. Salamat, Rigor. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Pasasalamat ni Haring Argo kay Mang Rigor nang huminto sila sa may koridor. Tinitiyak ko sa inyo, kamahalan. Wala akong ginawang anuman. Pag-amin naman ni Mang Rigor, naguguluhan pa rin ito sa nangyayari. Siyempre, naiintindihan ko. Hindi na ako magtatanong. Ngunit tandaan mo, hindi ko ito makakalimutan, Rigor. Wika ni Haring Argo sa pag-aakalang gumamit ng mahika si Mang Rigor upang pagalingin si Prinsesa Raya. Umalis na si Haring Argo para akayin si Raya pabalik sa kanyang silid. Dahil dito, mabilis na kumilos si Mang Rigor upang hanapin si Javier. Dahil naniniwala siyang si Javier ang nagpagaling kay Raya. Pinuntahan niya si Javier sa kwarto ngunit wala ito. Nag-ikot-ikot si Mang Rigor sa palasyo para hanapin si Javier. Sa pag-iikot-ikot niya sa buong paligid ay natagpuan niya ang pamangkin sa courtyard corridor o sa likod ng kastilyo. Napansin niya na mag-isa lamang na nakaupo si Javier sa isang pasamano. Lumapit si Mang Rigor at umupo sa tabi ng pamangkin. Hindi ko kayang panoorin ang kalungkutan ng lahat. Mahinang wika ni Javier. Alam ko. Ngunit pinaglalaroan mo ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Lintaya naman ni Mang Rigor. Hindi sumagot ang binata. Napayuko na lang ito sa malalim na iniisip. Maraming bagay ang naglalaro sa utak niya. Tila naguguluhan habang sumasagi sa isipan niya ang mga babala ni Gamora. Mahirap talagang desisyon ang ginawa niya dahil alam niyang maaari itong magdulot ng kapahamakan sa lahat. Subalit, hindi niya matiis na makitang nalulungkot ang mga taong nasa paligid niya.
Gayunpaman, natutuwa pa rin si Mang Rigor dahil ginawa lamang ni Javier ang sa tingin niya ay tama. Marahan niya itong tinapik sa balikat at inaya nang umuwi sa bahay. Samantala, tinutulungan ni Michelle si Raya habang nilalagyan niya ng una ng ulo para makasandig sa headboard ng kama. "Salamat, Michelle." Wika ni Raya. Tumalikod si Michelle sabay yumuko kay Haring Argo bago umalis. Nilapitan ni Haring Argo si Raya na inalay pa ang isang kamay sa kanyang ama. "Hinding-hindi kita hayaang mamatay. Gusto ko mabuhay ka ng matagal." Sabay upo ni Haring Argo sa gilid ng kama. "Napakabuti mo palagi sa akin, ama. Nagpapasalamat ako." Saad ni Raya. "Kayo ni Jericho, mahalaga kayong dalawa sa akin. Itataya ko ang lahat para lamang sa inyo." Wika ni Haring Argo. Handa niyang isugal ang buhay para sa dalawa. Ganito niya kamahal ang mga anak. Napangiti si Raya. "Alam kong wala na akong mas mabuting tagapag-alaga maliban sa inyo. Ang pagiging malapit sa kamatayan nang nagparamdam sa akin kung gaano kayo kahalaga at si Jericho. Kung gaano kami kalapit sa isa't isa." Turan ni Raya at medyo naluluha na ito. "Siyempre naman," maiksing sagot ng hari. "Salamat sa lahat." Sambit ni Raya. Tumangulang nang nakangiti si Haring Argo. "Sana alam ng mga tao kung gaano kayo kabuting ama para sa amin." Saad ni Raya. "Alam din nila yon." Tugon ni Haring Argo. "Parang hindi naman." Wika pa ni Raya. "Maniwala ka sa akin. Ganoon ang iniisip nila." Paniniguro pa ni Haring Argo. "Sa mata ng mga tao, ako ay hindi higit na anak sa'yo. Parang isang panauhin lamang." Tila nagtatampong wika ni Prinsesa Raya. "Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman natin. Iyon ang mahalaga, hindi ang iniisip ng mga tao. Dapat siguro hayaan mo na kita magpahinga." Masyado nang lumalalim ang usapan nila ng anak kaya napagpasyahan na ni Haring Argo na umalis at lumabas ng kwarto. Natatakot siyang baka kung saan pa mapunta ang usapan at baka maungkat ang iniingatan niyang sekreto. Namula naman sa galit si Raya. Alam niya na ang lihim ng ama pero nanatili pa rin ito sa magpapanggap na walang alam. At dito sa tagpong ito, nagsimulang mag-ugat ang malalim na galit ni Prinsesa Raya kung saan magaganap ang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat. Pagsapit ng gabi ay binalot ng malalakas na kulog ang kalangitan. Sumilay sa ilalim ng mga maiitim na ulap ang mga nagliliwanag na kidlat. Kasabay nito, ang unti-unting pag-ihip ng malakas na hangin na dahan-dahang bumabayo sa paligid ng kastilyo ng Terraveda. Dahil dito, napilitang magsindi ng apoy sa may stainless na drum ang isang gwardya na siyang nagbabantay sa pangunahing tarangkahan. Lumapit ito sa apoy upang makapagpainit ng katawan, ngunit wala itong kamalay-malay sa nagbabadyang panganib. Pumasok sa gate ang figura ng isang babaeng nakasuot ng balabal. May manipis itong hubog ng katawan kaya di katakatakang ito ay babae. May mahaba itong buhok na nakalugay hanggang balikat. Hindi maaninag ang kanyang muka dahil natatakpan ng hood ang kanyang muka. Tahimik itong dumaan sa likuran ng gwardya. Hindi siya napansin ng mga gwardya dahil nakatutok ito sa pagpapainit ng katawan. Pumasok ang mahiwagang babae sa kastilyo. Isang lalaki naglilingkod ang biglang dumaan sa pasilyo habang may bitbit na tray ng alak at pagkain. Nakita ito ng babae kaya nagtago kaagad siya sa sulok. Hinintay niya na dumaan ang binatang lingkod. Pagsapit nito sa Red Ribbon Corridor ay biglang lumitaw ang babaeng nakabalabal sa likuran at hinataw sa batok ang utusan.
Mabilis na hinimatay ang lalaking lingkod. Bumagsak ito sa sahig kasabay ng pagbuhos ng isang pitsyel ng alak at kumalat sa sahig ang tila mapulang dugo. Pagkatapos nito, inosenteng naglakad ang misteryosong babae sa koridor patungo sa grand staircase at iniwang nakabulagta ang kawawang utusan. Lumapit ang babaeng nakabalabal kay Prinsesa Raya na kasalukuyang nakatayo sa grand staircase na tila may malalim na iniisip. Nagulat si Prinsesa Raya nang maramdaman ang presensya ng babae sa likuran. Biglang tinanggal ng babae ang hood sa kanyang ulo. Lumitaw ang mukha ni Melissa na nakangiti kay Prinsesa Raya. Melissa! Sabay lapit ni Raya kay Melissa. Raya, hinintay kita noong isang gabi. Anong nangyari? May problema ba? Pagtataka ni Melissa nang hindi sumipot si Raya sa tagpuan nila sa may gubat. Hindi ito sinagot ni Raya. Marami akong sasabihin sa'yo, Melissa. Wika ni Raya na ikinabahala naman ni Melissa. Ano ito? Tanong ng babaeng mangkukulam. Narinig ko si Argo. Panimula ng prinsesa. Ang ano? Tumaas lang ang kilay ni Melissa. Anak niya ako mula sa ibang babae. Pahayag ni Raya. Tila hindi man lang nagulat si Melissa. Sigurado ka ba? Sambit pa ni Melissa. Nagsisinungaling siya sa akin itong mga nakaraang taon ng buhay ko. Sagot ni Raya na halata ang galit at puot sa kanyang mukha. Ngunit ito ay maluwalhating balita. Saad naman ni Melissa. Pero pansin niyang hindi masaya si Prinsesa Raya at nakikita niya ang nanlilisik na mga mata nito. Mistulang may nagbabagang apoy sa mga mata ni Raya na tila hindi kayang apulahin ng kahit sino man. Napangiti si Melissa sa ipinapakitang galit ng kaharap. Hinayaan niyang magpatuloy ito. Tinanggihan niya ako. Gusto niyang isipin ng mga tao na siya ang perpektong hari. Mas mahalaga ito sa kanya kaysa sa sarili niyang laman at dugo. Lintaya ni Prinsesa Raya. Pero hindi mo ba nakikita? Ito ay kahanga-hanga. May lehitimong pag-angkin ka sa trono. May panguudyok na boses ni Melissa. Hindi, Melissa. Hindi mo naiintindihan. Dapat niyang bayaran nito. Nanlilisik ang mga mata ni Raya. Biglang tumunog ang mga kampana ng babala, kaya bahagyang nataranta si Melissa. Lumabas ka na rito. Pag-aalala ni Raya. Hindi. Ayokong iwan ka ng ganito. Tanggi naman ni Melissa. Yun ang dapat. Baka mahanap ka nila dito. Pamimilit ni Raya, ngunit nagmatigas si Melissa at ayaw iwan ang prinsesa. Mas gusto nitong samahan si Prinsesa Raya, subalit dahil sa sitwasyon ay napapayag niya rin ng babae. Huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos na desisyon, Raya. Ipangako mo sa akin. Sinubukan halikan ni Melissa sa pisngi si Raya, ngunit humiwalay si Raya nang marinig ang mga yabag ng mga gwardya. Magkikita pa tayo. Umalis si Melissa. Dumaan ito sa pinto kung saan siya lumusot at mabilis na nawala sa kadiliman. Makalipas ng ilang minuto, tinitignan mabuti ni Prinsipe Jericho ang binatang lingkod na nakahilata sa sahig. Tumayo siya habang papalapit sina Javier at Mang Rigor at hinarap niya ang isang gwardya. Kailangan niyong isara ang tulay. Hanapin niyo siya sa paligid. Maotoridad na utos ng prinsipe sa gwardya. Bumaling si Jericho kina Mang Rigor at Javier na bahagyang nagtataka sa nangyayari. Bumuga ng hangin si Jericho. Ipapaalam ko ito sa hari. Wika niya sa magtiyuhin at umalis na.
Samantala, masusi namang hinahalughog ng mga gwardya ang buong paligid habang tumutunog pa rin ang kumpana sa kastilyo. Kumilos si Melissa nang dumaan sa harapan niya ang mga gwardya. Sa isang madilim na haligi nagkukubli ang babae. Nakita niyang pawong may dalang mga sibat ng mga gwardya habang patuloy pa rin nilang hinahanap ang taong pumasok. Lumitaw si Melissa nang makalagpas ang mga gwardya. Nagpalipat-lipat ito ng mapagtataguan sa madilim na sulok ng tore. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para makalabas. Lumuhod naman si Mang Rigor upang siyasatin ng sanhi ng pagkahimatay ng lalaking lingkod. Pumuwesto ito sa paanan ng binata at itinaas ang kanang kamay na nabasa ng alak upang ilipat sa kabilang sahig. Napatingin si Javier sa binatang utusan. Natigilan siya nang makita ang imahe mula sa ilang bahagi ng mga pangitaing nakita niya. Hindi pala dugo ang nakita niya sa kristal, kundi isang likido mula sa alak na pumapatak sa mga daliri ng batang lingkod. Biglang namutla si Javier. Nanigas ito at parang binuhusan ng malamig na tubig sa pag-aakalang napigilan niya na ang lahat. Javier! Anong problema? Taka ng tiyuhin. Ito ang sumunod na imaheng nakita ko sa kristal. Hindi ko na ito mapipigilan. Balisang sagot ni Javier.